Magandang araw mga loves! Pagdating namin, naibaba na ni Daddy yung mga box ng isda. Habang nagdi-display kami, may dumating na isang customer. Gusto niya daw bumili ng ulo ng yellowfin tuna. Kaya agad kong kinuha ang 15 kilos na yellowfin tuna sa box at nilagay dito sa sangkalan. Pinalagyan ko muna ng cellophane bago ilapag itong malaking isda para madali lang maglinis mamaya. Pagkatanggal ng ulo, agad ko naman kinuha ito pamukpok ko para mabilis ang paghati ko sa gitna. Hindi na ako nakalagay ng apron kasi nagmamadali nga si Madam. Dahil sobrang init at saka dala niya yung dalawa niyang anak. Pagkatapos kong hatiin, ito pinachop na ni Madam ang isang parte ng ulo. Gagawin niya daw itong paksiw mamaya at sinigang. Kaya chinap ko na katamtaman lang ang laki at kaya sa dalawang lutuan. Hindi ko pa natapos, may dumating na isang customer na bibilhin daw yung isang parte ng ulo ng isda. Sakto naman, may naiwan na isa at isa lang kukunin ni Madam. Kaya pagkatapos nito, yung isang parte naman ng ulo ang itcha-chop ko. Marami talaga ang may gusto nitong ulo ng bariles. Sarap naman talaga kasi itong gawing sinigang. Pagkatapos kong naichop yung ulo, susunod ko naman itong katawan ng bariles. Kinuha ko muna ito matitigas na himbis niya. Ewan ko ba kung himbis din ba sa Tagalog tawag dyan? Basta nilinisan ko muna bago hiwain. Pagkatapos, kinuha ko na itong buntot. Salamat pala doon sa nag-advise na kaibigan ko na uunahin ko daw yung buntot para madali na lang siyang hiwain. Madali nga at ayan inumpisahan ko na. Hihiwain ko yung buong katawan para may guide ako mamaya kung saan banda ko pukpukin. Sobrang tigas kasi ng mga buto nito. Ayan, sinisigurado ko na pantay-pantay ang pagkahiwa ko. Maganda kasing tingnan pag nahiwa na siya at na-display siya ng maayos doon sa tray. Talagang mapapabili ka sa ganda ng pag-display. Nagkakasugat-sugat pala ako ng mga panahong yan, mga loves. Dahil hindi talaga maiiwasan na matutusok ako ng mga palikpik nito. Matitigas at napakatalas kasi. Pagkatapos kong hiniwa, ayan, pinukpok ko na isa-isa. Para din ako mahirapan mamaya pag hiwa-hiwalayin ko na. Hindi ko pa natapos at ayan, may mga dumating na ng mga customers na gustong bumili nitong aking hinihiwa. Habang naghihintay, pinapanood nila ang ginagawa ko. At sila daw ay nawiwili. Totoo naman talaga kasi nakakawili siyang tingnan kahit ako nga na gumagawa, nawiwili din. Dito sa aming tindahan, nakasanayan na ng mga customers namin na magpalinis ng mga isda or magpahiwa ng mga isda nila para pagdating nila sa kanilang bahay, ayan, huhugasan na lang nila at lulutuin. Habang naghihiwa ako, nakikipag-usap ako sa ating mga customers. Napapasmile ako at kinikilig dahil nga sumusuporta sila sa atin. Ang sarap-sarap talaga sa pakiramdam na yung mga customers mo ay parang mga pamilya mo na din. At hindi na sila nahihiya na mag-open up sa atin. Yung topic namin dyan mga loves, about sa mga bata. Dahil daw yung mga anak nila hindi kumakain ng isda. Puro fried chicken na lang daw at kung anong pwedeng iprito, wag lang daw isda. At parati daw nila na sinasabi sa kanilang mga anak na linya ko rin na mabuti nga sila, meron silang ulam na inuulam ngayon, mga panahon nga namin wala. Relate na relate talaga ako sa kanila mga loves. Ganon kasi yung panganay kong anak, maselan sa pagkain. Pero kumakain siya ng isda pag sinabawan. Pero minsan talaga nagdidemand ng kanyang ulam. Ang parati namin sinasabi ni Daddy sa kanya o sa kanila, kung ano yung mga nakahain sa mesa, wag nang maghanap at makontento na. Mas mainam kasi na mas maaga pa lang, madisiplina na natin sila habang mga bata pa kasi nakakaintindi naman sila. Hindi nila naiintindihan yung hirap na ginagawa natin ng mga magulang para sa kanila para maibigay kung ano ang mga gusto at pangangailangan nila. Mas mabuting maaga pa lang maiintindihan na nila at makontento sila sa kung ano yung meron at saka kung ano yung wala. Yung mga mommies na bumibili dito sa ating tindahan, yun talaga yung unang problema nila. Kung ano yung mga uulamin ng mga anak nila, lalo na yung mga nag-aaral. Kaya advice ko sa mga mommies natin dyan, sundin natin kung ano yung gusto natin na para sa kanila. Huwag nating hayaan na sila yung magdesisyon na alam naman natin na hindi nila ikabubuti kasi madadala nila yan hanggang sa paglaki nila. Yun lang mga love, salamat sa panonood, ingat and God bless!